Hello mga Mima! So bali ngayong araw nga po ay papunta kami ng Bali, Indonesia. Sabay-sabay kaming papunta ng airport pero magkakaiba po kami ng flight. So bali kaming apat na puro babae pa Taipei, papuntang Taiwan. Tapos si Mr. naman at saka yung dalawang batang lalaki ay pa Narita. Hindi po kami magkakasabay ng flight kasi nga hindi sana kami kasama. So, nung mga 2 weeks ago, di ba, last month, galing rin ng Bali, Indonesia si Mister. Tapos, tinanong niya ako kung gusto ko sumama next month. At ayun nga, umuo ako, kaya binilhan niya kaagad kami ng ticket. Yung ticket nila kasi, nakabook na yun, matagal na. Meron siyang nakabook na ticket hanggang next year, 2024. So, bali po, 2 weeks lang kami sa Bali, Indonesia. Tapos 20 hours kami sa Taipei. Tapos sila Mr. na ma'am, lalabas sila ng Narita. Domestic flight lang sila. Tapos kami international. So ito, China Airlines yung gamit namin. So bali, pangalawang beses ko na po ito. At okay naman, maganda yung service ng China Airlines. At dahil nga 20 hours yung waiting time namin ng flight papuntang Bali, Indonesia, so lalabas po kami ng mga bata ng airport at magsa-sightseeing sa Taiwan. So bali ako lang, si Aya, si Baby Fujiko at saka si Ate Yuri ang magkakasama. Tapos si Papa at saka itong dalawang lalaki, sila pa Tokyo. Tapos doon na lang kami mag-meet sa Bali, Indonesia kinabukasan. Halos magkakasabay lang rin kaming darating o yung arrival namin sa Bali. Mga 1 oras lang ang pagitan. So ayun, nandito na kami sa international departure. Inihatid lang kami ng mga bata. Tapos sila, papunta na sila sa domestic. Akala ko nga kanina malilate na kami kasi sobrang daming tao. So ayan, nagbabay na kami sa isa't isa. At bukas na uli kami magkikita-kita. Mahirap pero dahil first time ko sa Taiwan, excited ako. At gusto kong makita yung Taiwan. So hindi ko naiisip na ganun kahirap magbitbit ng 3 bata. Dahil para sa akin, napakagandang experience nito. At syempre, bonding na rin namin mag-iina. So, yun mga Mima, wala kaming luho. Sa ganito na pupunta yung mga sahod ni Mr. Yung mga kinikita niya sa negosyo niya. Mas gusto niya na bumuo ng mga magagandang memories kasama kami kesa bumili ng mga mamahaling gamit na hindi niya naman daw kailangan. Kaya doon talaga ako sobrang proud na proud sa kanya. Kaya ako rin talaga iniidolo ng sobra si Mister dahil nga sa ganyang mindset niya. So ayun mga Mima, papasok na kami sa loob ng eroplano. At ang dami pong baby sa loob at sabay-sabay silang nag-iiyak kanina kasama yung baby ko dahil si Baby Fujiko po ay nagngingipin kaya masakit yung gums niya, panay iyak dahil hindi siya makatulog. Si Aya naman sobrang napakagaling din ng batang ito dahil hindi siya nagtatantrums buong biyahe. Sa loob lang naman siya ng bahay madalas magtantrums pero kapag ganito, happy baby yan siya kasi sanay na rin siya at gustong-gusto niya nga na bumabiyahe. Ayaw niya na hinahawakan yung kamay niya, so gusto niya susunod lang siya. Tapos ito nga, ayan si Fujiko, umiiyak siya kasi siguro masakit yung tenga niya tapos gusto niyang matulog. Hindi siya makatulog. Pero, ayan, konting hele-hele, dede at nakatulog rin naman siya. Kaya nakakain ako at ayan nga yung aming pagkain sa loob ng eroplano. Chinese food, ayan, nilagang itlog na nakamarinate sa soy sauce, tapos sausage at saka ayan, rice with soy sauce. Tapos kailangan po nito kapag gusto nyong lumabas ng airport. Tapos ayan, tamang-tama nakatulog si baby, kaya naman talaga ayan, nakakain tayo kahit na pa hinto-hinto dahil pagalaw-galaw. Tapos yung isang braso ko ginawang una ni
aya. Tapos yung isang kamay ko, kailangan kong hawakan yung pagkain para hindi malaglag. So, ganyan talaga tayong mga nanay, diba? Multitasking tayo. Kaya, wala tayong hindi kinakaya. Lahat nagagawa natin ng paraan. At ayun mga mima, nandito na kami sa Taiwan. So, wala pong requirements. Hindi rin hinanapan ng vaccination card. Basta, diretso lang ako sa immigration. Tapos, nagpa-stamp lang. At bukas na ulit mga 8 a.m. ang balik namin dito. At dahil meron akong boarding pass, so diretso na kami ulit ng immigration. So mag-sightseeing lang kami ng konti ng mga bata. Pagkakuha namin ng mga nung bag, diretso na kami sa taxi. Sa paglabas mo ng exit, nandun na kaagad yung mga yellow taxi. So ang binayaran po namin ay 650 Taiwan dollar din po ang tawag nila. So medyo mahal pa po iyan. Ang nakita ko doon nung nag-search ako, sabi na sa 350 lang, pero ang binayaran ko ay 650. So hindi ko po alam kung magkano sa peso. At ayan, si ate hindi natulog kanina sa aeroplano kaya inaantok. So nandito na kami sa hotel, sa The Cloud Hotel. At bago kami dumiretso ng kwarto ay pumunta muna kami sa loob ng 7-Eleven para mamili ng ilang kutkutin dahil kami po ay ginutom sa biyahe. Tapos maaga pa kami aalis bukas kaya naman kailangan naming matulog ng maaga. At itong mga mima, napakaganda ng kwarto nila, napakalaki. Yung kama nila king size, as in maluwag. Kaya naman nung nakita ko to ay talagang parang napakasarap na kaagad matulog. So yun mga mima, hanggang